Okay, magandang umaga mga kabakas. Muli, magkakasama na naman tayo sa maikling panahon lang, maikling oras lang ito. Ito po ay pagpapatuloy ng ating pong tinalakay no isang araw. Hinggil po dito sa biyaheng impyerno. Biyaheng impyerno nitong mga akusado o inaakusahan pa lamang. Hindi pa naman isinasampa sa husgado hindi ba? Patapos na po ang investigasyon o pag-uusisa nito pong Quadcom, yung apat na komite dyan sa Kongreso. At ang epekto nito, siyempre, inaasahan ng mga tao. Ano po ba ang maaaring maging resulta nito in aid of legislation? Pag sinabing in aid of legislation, yan po ay pagsasaayos, pag-aamyenda ng ating mga batas, kakulangan sa sustansya ng ating umiiral na batas. Yan po ang ibig sabihin nitong ating mga kongresista. Hindi po nangangahulugan na kaya nila kailangan yan, kulang po sila sa detalye sa kanilang utak. Kung anong gagawin nila kung uupo sila sa kongreso. Yan ang mga kongresistang yan, pagka kumakandidato mga kababayan natin, ang iniisip niya paano mananalo At hindi naman inisip niya na talagang ang kanyang sentro. Yung pong gagawin niyang trabaho o batas na i-contribute niya sa gobyerno. At dapat nga ay itong mga pag-iimbestigang ito, hindi ganyan kahaba, hindi ho ba? Pero kailangan nga ho ng pag-amyenda o pagdadagdag sa ating pong batas. Kaya in aid of legislation, ang sinasabi nitong mga kongresista. Okay? Kita nyo naman mga kongresista natin, meron talagang ang tatalino, meron naman bulol, di ba? meron kain lang ng kain dyan sa Senado. Anyway, mga kababayan natin, ano ang magiging epekto nito sa pagtatapos po nitong Quadcom? Yung Quadruple Committee dyan sa Kongreso. Dati, ang tao po gising na gising sa mga ginagawa ng mga politiko. Gising na po yan sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya nga po, nitong mga dekada 70, noong mga 1970s, yung mga kabataan nagpulasan at talagang nanawagan sa gobyerno na baguhin ang mga dapat baguhin sa gobyerno, dumami mga aktivista. Anyway, yan mga kababayan ay mga history na, mga nakaraan. At itong mga nangyayaring investigasyon, nagsimula po ito sa nakarang administrasyon. Ang unang bumaliktad dito, mga kababayan natin, ito pong si Matubato. Natatandaan niyo ba yung itong si Edgar Matubato at saka si Arturo Las Cañas, na sila mismo nagsasabi, mga kababayan natin, na miyembro sila ng DDS, yung Davao Death Squad. Ginamit naman ng mga DDS uli yun, Digong Duterte supporters, di ba? DDS. Okay. Anyway, mga kababayan natin, ito pong dalawang ito, Edgar Matubato at Arturo Las Cañas, nagpatunay, nagpatotoo na meron ngang nangyayari dyan sa Davao na extrajudicial killing. Meron pang testimonya itong si Arturo Las Cañas na kung saan may mga quarry point, yung mga pinaghuhukayan mismo na mga lugar dyan sa Davao, doon nila inililibing at yung iba inihuhulog daw sa dagat. Libo. Humigit kumulang sinasabi nga nitong si Arturo Las Cañas 2,000 isipin nyo, 2,000 doon lang sa alam niya. Yung hindi pa niya alam at marami ron naman silang grupo Yung Edgar Matubato naman, siyang una nagturo dito kay Arturo Las Cañas na kanilang leader. Nung una, itong si Arturo Las Cañas, nag-deny pa sa Senado. Sa testigo niya ron, sinabi niyang walang katotohanan ang mga sinasabi nitong si Edgar Matubato. Pero ng bandang huli, ito po ay lumutang sa Senado upang sabihin na siya doon sa una niyang testimonya nagsisinungaling. Ito ang pawang katotohanan. O hindi ba? Ayan. Hanggang sa ito'y nadugtungan. Sinasabi nila, medyo hindi lang daw nakontento ito sa mga kikitain. Di ba? Pero
nang lumutang na po, itong mga sumunod na mga law enforcers pa eh. Ang unang lumutang dito, yung Eduardo Asierto, na sinasabing yung pong kanilang nahuli sa MICP na shabu na nakalagay po doon sa magnetic lifter, kasama nito itong nakakulong na ngayon. Nakakulong na yung Bureau of Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. At lately, ito pong si Jimmy Guban nag-appear din sa Senado at sinabi na yung pong nahuli nilang shabu binintang sa kanila at ngayon sila nakakulong. Itinuturo pa nga nito ang may-ari daw nito, yung anak ni dating Presidente Duterte. Di ba? Mahirap namang patunayan yan kung hindi yan ay talagang matibay ang ebidensya at talagang dadaan sa korte. Hindi ba? Yan, mga kababayan natin. Itong apat na ito ang pinagsimulan. Apat na bumaliktad. Ay dati-rati, mga tagahanga ito ni Digong eh. Pero nitong bandang huli, yun nga, bumaliktad. At pagkatapos niyan, siyempre, ang tao nagising. Kaya nga sabi ko yung epekto po nitong mga nangyayaring ito. Ang tao po nagising, nagulantang. Nagulantang. Dahil nung kumakandidato si Digong, talaga nung from nowhere yung taong yan at kilalang mayor ng Davao, pero hindi ganun kalakas. Pero nung ito'y kumandidato at manalo, yung mga talumpati nitong nagustuhan ng tao, na pagka siya ay nanalo, itong mga adik na ito, papatayin niya itong mga puser na ito because he hates drugs. Galit ika ako dyan sa droga. Kaya kahit saan siya magtalumpati, kahit na mga bisita mula sa ibang bansa, ang kanyang mga karap, sinasabi niya that I will kill them. Okay? At lumutang na nga ang maraming mga bumabaliktad. At ngayon po ay nangyari yung pagbaliktad ng mga tao doon po sa Davao Penal Colony. Na ito pong si pangalan nila, Leopoldo Tan, alias Tantan. At si Fernando Magdadaro lumutang sa Senado at sinabi yung tatlong inmates o preso doon sa Davao na mga kilalang drug lords o siguro big time na pushers doon sa Davao pinatay nila sa loob ng Bartolina sa utos. Ayon dito sa kanilang contact ding kumuha sa kanila para patayin nga yung tatlo, itong Jimmy Fortaleza. Na itong Jimmy Fortaleza ay kabats naman nito pong si Colonel Ruina Garma. Okay? Sino si Ruina Garma noon? Nasa sa CIDG. Si Ruina Garma at naging director po ng kapulisan doon po sa Davao City. At dahil dyan, nagkabit-kabit na ang kwentuhan. Nasabit na rin, maging yung si Colonel Leonardo, di ba? Kesyo, ito raw pong utos na ito ay nanggaling kay Garma dahil kailangan daw patayin yung tatlong drug lords dyan sa Davao Penal Colony. At pagkatapos nito, meron hong nakakahindik. At sinabi nitong si Tantan, si Leopoldo Tan, na nung sila po ay dinadala na sa opisina, ito raw pong si Colonel Gerardo Padilla, yun hong hepe doon sa Penal Colony. May kausap daw po sa telepono na boses ng presidente. At sinasabing, congratulations. Kaya lang bakit ginawa nyo pa ikang minudo? O di ba? Yung ganon. Pinatunayan po yan at inamin mismo. Inamin po nitong si
Colonel Gerardo Padilla sa Quadcom, doon po sa Kongreso. Inamin nitong si Gerardo Padilla na siya ay kinontak din nung Colonel Leonardo. Yan, Edelberto Leonardo. Na ito naman ay upper class. Batch 96 po ito ng PNPA at si Colonel Roy Nagarma naman ay batch 96-97 naman itong si Roy Nagarma. So upper class. At ito ay nagkaisa na yariin itong tatlo. Okay? Bagamat alam natin na masasamang mga tao yan, itong mga pinatay na ito, pero lumalabag po dun sa human rights. Anyway, ito naman si Digong nung araw, human rights, sinasabi niya, wala yan. Di ba? Wala yan. Human rights. At ang importante, mamatay yung mga salot sa lipunan. Ang tawag niya, salot sa lipunan eh. Ito pong mga drug addict na ito. At ang promotor ng mga salot, di syempre yung mga pusers. Yung demonyo sa kaulu-uluhan, yun pong drug lords. Yan. Eto ngayon, kaya natin ito tinatalakay, ito po matibay-tibay na ebidensya na po ito eh. Matibay-tibay na ebidensya na. At lahat ng mga nasasangkot dito, sinasangkot na nga si Senador Bato de la Rosa, sinasangkot na rin itong si Bongo, di ba? Senador Bongo. Yung mga ganitong akusasyon, hindi po ito pwedeng ipagjandili eh. Hindi po pwede itong baliwalain. Sapagkat ito issue po na pangbayan. Hindi po sila ordinaryong mga tao. So, ang atensyon ng mga tao, ang kanila pong iniisip, totoo ito. Di ba? Pero kailangan pa rin dumaan sa korte. Anong korte po ang mga ngasiwa niyan? Doon po sa kaso ng extrajudicial killings, yan po ay iniimbestigahan na sa International Criminal Court. At maaaring pati itong sina Gerardo Padilla, Eduardo Lacierto, Lobby Espinido, maging witness doon sa ICC. Abay, laking tuwa nito ni Antonio Trillanes, di ba? At itong si Laila de Lima, sila itong nag-instigador eh. Kung paano kukuha ng mga witnesses at paano iipunin ng mga ebidensya laban dito sa mga grupo ni Digong Duterte. Anyway, mga kababayan, nandyan na yan. Saan papunta ito? Katulad nitong si Colonel Roy Nagarma na naging General Manager naman doon po sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Ngayon, hindi na ganun ang meaning yan eh. Philippine Criminal and Salvage Office. Yan, ganun. Kaya, ito ngayon mga kababayan natin, madiin ang pagtuturo nito pong mismong inutusan nila para patayin yung pong board secretary na si General Barayuga. Hindi ho ba? Yan na mainit na kwento ngayon eh. Yung pong napatay nila na board secretary po doon na isang general na batch 83. Ngayon, yung pong mga connect nito, umawit na. Umawit. Yung tinawagan nilang kernel na nasa Drug Enforcement Administrations, hindi naman DEA, police, anti-drugs, umawit na, kumanta na doon sa Kongreso. Na siya raw ang tinawagan mismo nitong si
Colonel Edelberto Leonardo, na ngayon ay NAPOLCOM Commissioner. At ito pong si Royina Garma na General Manager po ng PCSO. Yan. Pagka ito po yung nabuo ito, malaki pong usapin ito. Ito pong Colonel na si Santi Mendoza, tsaka Nelson Mariano. Sila po ang kinontak para humanap ng titira at papatay. Dito po kay General Barayuga. Saan po ang tungo nitong dalawang to? Sa impyerno. Ano ho ba yung kulungan? Rehas na bakal. Impyerno yan eh. Lahat ng ito ay maihahalin tulad sa impyerno. Kaya nga ang titulo ng ating pinag-uusapan ngayon, ito pong patutunguhan nito pong si Colonel Leonardo at si Colonel Royina Garma. Di ba? Yung kaso ni Digong sa ICC yan, kung makukulong man sila, ay doon makukulong yan. Hindi katulad nitong si Pastor Kibuloy, iba naman ang kaso nito, di ba? Child abuse, human trafficking. Yan, ang kaso ni Kibuloy. Nakakulong na eh. Nalaglag na ang pastor sa impyerno. Bakit? Talaga may inihahalin tulad yung kulungan sa impyerno. Biruin mo mula sa kingdom doon sa Davao niya. Tayo ng kingdom. Pagkatapos ngayon nasa sa Maynila. Nasa sa kulungan. Impyerno. Ewan natin, makakalabas pa siya sa impyerno, hindi ba? Pero itong dalawang ito, si Garma at Leonardo, sigurado approaching the door of hell. Yan po ang masasabi natin dyan. At susundan natin ito sa susunod nating mga topic ng kung ano, saan, anong purpose, bakit mayroong droga sa buong mundo. Etong methamphetamine, cocaine, bakit meron yan? Bakit nagkaroon yan? Paano nagsimula yan? O hindi ba? Yan ang susunod natin topic. Huwag naman kayo makakalimot. Mag-subscribe, share, like natin. Ito pong ating bakas at alingaw-ngaw ni Kokoy Alano sa YouTube. Yung YouTube channel natin, marami na po ang ating viewers. Na-inform na tayo na nag-i-increase tayo sa napakaliit na panahon na itinigil natin dito. Wala pa po tayong 3 buwan eh. Pero kung titingnan natin yung ating inilalakad, hindi na po talaga dehado. Yan ay atin yan mga kabakas. Atin yan, hindi akin yan. Atin ito. Kaya share natin, like, and follow yung pong channel natin. Tandaan natin, yung pagkakasundo natin, pagtutulungan natin, ito po ay magbubunga ng hindi sasablay ng mga pagtulong natin. O hindi ba? Yan po mga kababayan natin. At doon naman sa mga politika, pag-uusapan natin, ano ang epekto ng nangyayari ngayon sa politika ng mga Duterte sa 2025 at 2028 election. Tandaan nyo, magandang pag-usapan ito. Detalyado, completos recados. Kokoy Alano po, ang inyo pong kabakas. Tandaan natin subscribe, share, and like. Maraming salamat. Perlas ng Silangan.